Hello everyone! Welcome back to my channel, Tax Tutorials for MSME. Ang aking ituturo sa inyo ngayon ay kung paano mag-file ng quarterly percentage tax for the second quarter 2026. Ang aking sample taxpayer ay TNVS. Sa aking FB page, pinost ko na kung paano mag-record ng earnings ng driver. Hindi po pwede ang boundary. Dapat pong kunin ang araw-araw na income ng driver sa driver's app. At yun ang gawa ng resibo at i-record sa cash receipts journal. Ang total ng bawat buwan, yan yung magiging service income for the month. Then, for the quarter, dapat itotal ang 3 buwan. Ang covered na buwan ng second quarter ay April, May, and June. So, ang aking taxpayer ay may total gross income na 192,089 pesos. Yan yung gagawan ko ng quarterly percentage tax. May bago na EBIR forms version 7.9.6. Kung wala ka pa nito, pumunta lang sa website ng BIR. Sa e-services, dito makikita yung Electronic Bureau of Internal Revenue Forms, EBIR forms version 7.9.6.0. Bago ka mag-install, panoorin mo muna ang aking tutorial video para hindi mawala yung dati mong file na version 7.9.5.0. Okay? Ako nakapag-download na at nagamit ko na ito ng ilang beses. Dati, 3 digits lang dito ang branch code. Sa ngayon, 5 digits na. Yun yung unang pagkakaiba ng version 6 sa version 5. Okay. Kung bago ka palang magpa-file, since bagong installation nito, so mag-encode ulit ng yung TIN. So ngayon, ang gagamitin kong TIN ay 00 lang para hindi na ako mag-edit. RDO code 044, Taguig Pateros yung aking RDO. Line of business, TNVS. Ang line of business makikita sa Certificate of Registration. Dito naman sa taxpayer's name, kung anong registered name. Sa individual, last name, first name, middle name. Then registered address. Zip code. Telephone number. Email address. Dapat yung email address active para maka-receive ng tax return receipt confirmation. Then dito sa list of forms, hanapin ang 2551QV 2018 quarterly percentage tax. Click fill up. Then confirm taxpayer identification number. Confirm email.
Then click submit. Background information save. Click OK. Then click fill up. I-click itong calendar. Second quarter. Etong taxpayer ko ay pang second filing na niya. So, hindi ko na kailangang i-tick ito kasi ito ay gagawin lang sa first filing or first quarter, whichever is applicable. So, nung first quarter, kinlik ko na ito. Then, click next. Kadalasan sa percentage tax, ang ginagamit na ATCIPT 010 person exempt from VAT under Section 109. So, mga non-VAT, ito yung ATC. Kung ang iyong business ay covered ng other percentage taxes, nandito yon ang ATC code. Katulad ng TNVS, kung may CPC na, PT040. Kalimitan naman yung mga TNVS na nagpapagawa sa akin ay wala pang CPC, PA lang. So, PT010. Ang total sales for the quarter ay 192,089 pesos. Ang tax due ay 5,762 and 67 centavos. Click save. Click validate. Validation successful. Try natin i-check sa page 1. Total amount payable is 5,762 and 67 centavos. Then, click submit final copy. Click OK. Click OK. Kumuha ng screenshot nitong submit successful subject to validation by BIR. Yan. Mas maganda na kung sa mga bookkeepers or tax filers, ang gamitin na email address ay email address ng taxpayer para sila ang makaka-receive ng tax return receipt confirmation. Mag-take ng screenshot. Ang ginagawa ko, control, print screen, then i-paste ko siya sa Paint, then save as. To 551Q. Submit successful or screenshot. Yan. Click OK. Pwede na ring magbayad. Pwede tayong magbayad through MYEG kasi pwedeng gamitin yung GCash funds doon. Pwede din sa Maya. Lagi ako nagbabayad sa Union Bank. Meron naman na akong tutorial videos kung paano magbayad ng quarterly percentage tax. Or pwede nyo akong i-chat sa aking FB page, Tax Tutorials for MSME, para kung i-confirm kung tama yung babayaran. Then, i-print ito. Kung nakakonect sa printer, i-print na kaagad. Click print. Kung hindi, mag-print na lang muna ng PDF. To 551Q, second quarter, 2026,
page 1. Then, para ma-print ang page 2, itong page 1 ay palitan ng page 2. Then, pwede palang yan. Print 2551Q page 2. Okay. Tapos na po tayong mag-file. Balik tayo dito sa aking worksheet. Ang pag-usapan natin yung start of filing kasi maraming nalilito sa deadline, sa start of filing, at sa return period. Ngayon ay July 11, date of recording. Ang period covered ng ating 2551Q second quarter ay for the month of May, April, and June. Ang start of filing ay July 1. Ang deadline ay July 25. Kung nakalimutang mag-file ng July 25, ang iyong tax return ay late filing na, magkakaroon ng penalty. Ang 2551Q mo ay dapat mong dalhin sa BIR at pakumputan ng interest, surcharge, and compromise penalty. Palitan. Dito naman tayo sa pagbabayad ng 2551Q. Sa pagbabayad ng 2551Q, meron doon return period. Teka, papakita ko sa MYEG. Government, pay taxes online. Okay. Yung amount na babayaran, yung TIN, then form series 2500, form PT, return period. Dito tayo sa return period. Ang return period dapat ay June 30. Kadalasan sa nakikita ko sa mga nagko-consult sa akin, kung anong date sila nag-file and pay, yun yung nilalagay nila. Halimbawa, deadline nag-file, July 25. Lalagay nila July 25 din. Mali yun. Ang return period natin, first, second quarter ay June 30. Bakit June 30? Kasi yan yung cut-off, yung last day ng last month of the quarter. So, June 30. Hanggang dito na lang yung aking tutorial dyan sa payment. Meron naman akong other tutorial video para sa payment. Panoorin nyo na lang. Okay? Sana guys, may natutunan kayo sa aking tutorial video ngayon. Kung mayroon pa kayong tanong, pwede kayong mag-comment. Try kong sagutin lahat ng mga comments nyo. Or pwede din punta sa aking FB page, Tax Tutorials for MSME. Pwede kayong mag-comment or mag-PM doon. Hintayin nyo lang yung aking sagot. Thank you so much. Bye!